Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta kaagad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Samantala, dumating naman ang isang Etiopeng eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isayas. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at naririnig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isayas. Kaya't tinanong niya ang eunuko, "Nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa?" "Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin?" sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kaniyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaita ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kaniyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kaniyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. "May tubig dito," sabi ng eunuko. "Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan?" Sinabi sa kanya ni Felipe, "Maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso." Sumagot siya, "Sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos." Pinatigil ng eunuko ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kaniyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkatapos na pagsubaybay sa mga pangyayari tungkol kay Pedro at kay Juan, at pagkatapos sa pangyayari tungkol kay Esteban, ngayon subaybayan naman natin si Felipe, isa sa 7 deacons. Siya ay nagpahayag sa labas ng Jerusalem pagkatapos na patayin si Esteban. Nakapunta siya sa timog, papunta sa Gaza. Ito rin yung Gaza na may digmaan ngayon. Siya ay ginabayan ng Espiritu Santo tulad ng paggagabay sa ibang mga apostol. Inutusan siyang sundan ang karwahe na dumadaan dito. Nakalulan dito ang isang importanteng tao, isang mataas na opisyal ng reyna ng Ethiopia, isang bansa sa kabila ng Ehipto. Siya ang treasurer ng reyna.
Hindi siya Hudyo, pero naniniwala siya kay Yahweh, sa Diyos ng mga Hudyo. Galing siya sa Jerusalem. Hindi natin alam bakit. May official business ba kaya siya roon? O nag-pilgrimage siya sa templo? Ang alam natin na siya ay may mataas na interes sa katuruan ng mga Hudyo. Kasi kahit nasa karwahe, siya ay nagbabasa ng Bible at gustong unawain ang sinasabi dito. Tumakbo si Felipe kasabay ng karwahe at tinanong niya kung naintindihan niya ang binabasa niya na galing kay Propeta Isaías. Inanyayahan niya si Felipe na sumabay sa kanya sa karwahe at piniliwanag ni Felipe ang kanyang binabasa at inuugnay ito kay Jesus sapagkat si Jesus ang katuparan ng mga propeta. Ganun na lang ang paliwanag ni Felipe sa kanya na siya mismo ay humingi ng binyag noong dumaan sila sa isang lugar na may tubig. Nakita ni Felipe na may pananalig siya, kaya doon mismo ay binyagan niya ang Ethiopiang ito. Siya ang unang hindi Hudyo na binyagan. Pagkatapos ng binyag, dinampot ng Espiritu Santo si Felipe at dinala sa Azotus. Tapos na ang kanyang misyon sa Ethiopian. Ito naman ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay pauwi sa Ethiopia ng buong kagalakan kasi tinanggap na niya ang magandang balita. Ayon sa tradisyon, siya ang nagsimula ng mga Kristiyano ng simbahan sa Ethiopia. Ang sagot ng Ethiopian official sa tanong ni Felipe kung naiintindihan niya ang kanyang binabasa ay, paano ko mauunawaan ito kung walang magpaliwanag sa akin? Ito rin ang tanong ng maraming taong nagbabasa ng Bible. Maganda na sila ay nagbabasa na ng Biblia, pero kailangan may mga magpaliwanag sa kanila sa kanilang binabasa. Ang first things first ay isang pagsisikap na magbigay ng kaunting paliwanag sa banal na Biblia na binabasa natin sa ating mga first readings tuwing misa. Matagal na nating itong napapakinggan, pero dahil sa kadalasan, ang first readings ay hindi napapaliwanag sa misa, hindi natin ito napapansin at naiintindihan. Sana sa mga kaunting paliwanag dito, masolusyonan ang kalagayang ito kasi ang mga first readings ay salita din ng Diyos. Dahil sa sila ay galing din sa Bible, may sinasabi din ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga readings na ito. Ipagpatuloy sana nating subaybayan ang first things first at akayin natin ang ating mga kaibigan at kakilala na makinig at manood nito. Magkaroon sana tayo ng interest sa mga first readings. Napakaganda, Panginoon, ng iyong ipinapahayag sa iyong salita, pero kailangan itong unawain. Magpadala kayo ng mga tao na magpapaliwanag nito upang kami ay tumuloy sa aming paglalakbay sa buhay na may tuwa na aming naunawaan at naisasagawa ang iyong salita. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.